Ito ang Excel para sa beginners. So para ito sa mga nagsisimula gumamit ng Microsoft Excel. Ituturo ko lang ang mga simple. Hindi mahalaga kung gaano kakaunti ang karanasan mo sa Excel like ako. Hindi ko pa masyado lahat alam yung mga gamit sa Excel pero isi-share ko lang yung mga shortcut idea upang mapadali ang paggamit mo. Habang pinapanood mo ang video na ito at sabay kang sumusunod, matututunan mo ang lahat ng kailangan mong malaman upang epektibong makapagsimula sa paggamit ng Excel. Huwag kang mag-alala sa Excel, kaya mo ito at kahit anong version ng Excel ang ginagamit mo, mobile man or PC. Ang video na ito ang kailangan mo upang makapagsimula sa unang bahagi ng aralin nito. Tatalakayin natin kung paano gumawa ng workbook sa Excel at kung gaano ito save. Matututunan din natin ang mga batayang kaalaman tungkol sa tinatawag kong anatomy spreadsheet. So yung ginagamit ko pala ito is mobile lang pero kinonect ko muna siya sa mouse para mas lalo kong maituro sa inyo. Nilagyan ko siya ng mouse cursor. So ito, pindutin nyo lang yung plus, tas makikita nyo na dito. Simulan na natin. Tuwing bubuksan mo ang Excel, karaniwan kang dadalhin nito sa isang screen na katulad nito. Maaaring makita mo ang listahan ng mga kamakailang ginagamit ng spreadsheet, ngunit may makikita ka ring option para gumawa ng bagong blankong workbook. Kapag kinlik mo ito, mapapansin mo rin na may mga template na maaari mong piliin at gamitin. Mayroon ding search bar at isang button para sa more templates. Ngunit sa ngayon, i-click ko ang blank workbook upang magbukas ng isang ganap na bagong workbook sa Microsoft Excel. Bago tayo gumawa ng kahit anong sa workbook na ito, pag-usapan muna natin ang anatomy ng isang spreadsheet. Kapag gumamit ka ng Microsoft Excel, palagi kang magkakaroon ng hindi bababa sa isang sheet. Makikita mo siya sa ibabang kaliwa, ang sheet 1. Ngunit, possible rin magkaroon ng maraming sheet. Ang lahat ng sheet na ito, kapag pinagsama-sama ay tinatawag na workbook. Sa ngayon, ang workbook ko ay may isang spreadsheet lamang. Ang mga spreadsheet sa Excel ay binubuo ng mga column, halimbawa na lang ay ito ay column E, column D, column C, column B, at column A. So, ayun, madali lang talaga siya gamitin. As in, matututunan mo talaga siya. Kapag pinili mo ang letra ng column, ang buong column ay napipili. Mayroon din tayo mga row sa Excel. Ito ay row 1, 3, 2, 4, 6, 7, at 8. So hanggang ilang row yan. Depende na lang. So yun yung tinatawag nating row. Ang bawat column ay may letrang pangalan at ang bawat row ay may numerong pangalan. Ang pinagtagpuan ng isang column at isang row ay tinatawag na cell. Halimbawa, ang cell na ito ay ang pinagtatagpuan ng column D at row 4. Ang isang Excel workbook ay maaaring maglaman ng mahigit 17 bilyong cells. Kapag naklik ka sa isang cell, ito ang nagiging active cell. Isa sa pinakamakapangyarihang katangian ng mga cell sa Excel ay ang bawat isa ay maaaring ilarawan gamit ang kombinasyon ng column at row. So halimbawa na lang, ito ay B tapos 6. So tinatawag itong B6. Ganito ito binibigkas. Wait lang, alisin ko muna to. Yan. So, ito nga, wait lang. So, ayun nga, ganyan siya binibigkas, B6. So, nakatuto kasi siya sa B and 6, kaya naging B6. Then, kung nahihirapan ka naman, gusto mo lang paliitin siya, pwede mo naman siya i-zoom in tsaka i-zoom out, like katulad na ito. Ganyan. Depende na lang sa'yo kung kano gusto mo kalaki. So, dito na tayo sa mga basics. So, ito yung pinakamadali. Dito na tayo papasok sa typings. So, dito tayo maglalagay sa 1. Magsisimula ng mga type na mga kung anong gusto nyo. Like sa mga ganyan. So, nilagay ko yung section namin na CSS1C. Pero,
Mas maganda kung ibay natin like sa mga ano talaga kailangan, mga attendance ganon, mga date like ganyan. So next, ituturo ko naman yung mga shortcut na kung paano hindi kayo mahihirapan like ganyan. Magta-type pa kayo ng sunod-sunod hanggang pababa. Yan, mga ganyan. So tuturuan ko yan ng shortcut kung paano sunod-sunod na yan. Like pag gumawa ka ng attendance, hindi ka na mahihirapan. So sa first is, itatype mo muna ang like yung unang pinaka words mo, Monday. And next is Tuesday. Then hanggang dyan lang. Tapos yung next gagawin mo dyan is idadrag mo siya like ipapagsama mo yung Monday tsaka Tuesday. So try natin gawin. Ayan, Monday. And next is sa baba naman Tuesday. Then sunod is idadrag na natin siya, pagsasamahin natin siya ng ganito. Tapos pipindutin natin yung fill. So pwede na natin siya i-drag hanggang 6 hanggang Saturday. Pwede naman hanggang 7 sana, hanggang Sunday na kaso. Wait lang, ayusin natin. Yan. Usog lang natin ng konti. Tapos samahan natin ng hanggang 7. Wait lang. Yan. So ganun lang kadali. Yan. 'Di ba? Para mas mapabilis yung paggawa mo. So sunod naman is, next naman natin try sa number, hindi sa words, ganun. Try natin. So ayan, nabara ko na. Try muna natin number. So di na ano yung, kasi may numbers naman na yung row. Pero try pa rin natin para malaman yung automatically na magkakasunod na yan. So ayan, fill. Tapos i-drag natin, fill. Tapos ibaba natin hanggang 7. So magkakasunod na yan. So ganun lang. Sana marami kayong natutunan sa video na ito. And alam kong for beginners, para sa mga nagsisimula pa lang to. Sana marami kayong natutunan. Yun lang. Salamat.